Hi, ito ang inyong Mama Shai. Andito na naman ako. Hello mga friends. Good morning. Nakikita po ninyo itong numbers. Ito, mga libro. Itong mga books na to ay nandito ngayon sa akin, nakakalat. Alam po ninyo, nire-recall ko lang yung mga pinag-aralan ko dati. Alam po naman ninyo, may pinag-aralan din naman ako. Kayo naman. Kayo lang ba gusto mag-aral? Siyempre kami rin. Ako rin. Lalo na kami mga tatanda. Kailangan namin ang aming utak ay ma-refresh. Refresh talaga kasi nakakatakot ang dementia. Baka maano na tayo. Ano na yung memory natin. Medyo mabawas-bawasan na. Hindi lang mabawas-bawasan. Talagang matotally collapse na ang memory. Kaya kailangan kahit papaano, pag may time, tulad ko, tapos na ako sa aking mga duties dito sa bahay, minsan, nagbubuklat ako ng mga libro talaga. Tulad nito, binubuklat ko talaga yung mga libro ko, kaya ganyan. Binabasa-basa ko kahit papaano. Kasi importante talaga ang books. Alam po ninyo, kayo mga estudyante, mga nag-aaral dyan, intindihin ninyo, ang pag-aaral ay hindi kanin o pagkain na isusubo at kung gustong iluwa ay iluwa. Hindi po yan. Dapat po pag naisip ninyong mag-aral ay kailangan sa puso, sa isip, at sa salita. Kailangan dedication at saka determination. Loving, understanding, and patience. Ganun talaga. Ganyan ang mag-aral. Kasi ako, at an early age, ang papa ko ay kinuha na ni Lord. Kaya, parang nagiging independent ako sa lahat ng bagay. Maaga ako naging independent. Pero at least, namulat ako sa malawak. Maraming knowledge. Kasi alam po naman ninyo, pag hold tayo ng mga parents natin, ay parang ang sarili natin ay hawak lang tayo ng isang parents lang. Minsan naman tayong mga parents ay bigyan natin ng freedom ang ating mga anak. Mag-decide sa kanilang gusto. Hindi yung tayo ang mag-decide para sa kanila. Let them have freedom, speak for their own, to be themselves. Kaya pinapabayaan ko talaga hanggang at sa awa ng Diyos. Pinapabayaan ko lang basta I just remind them na education is wealth. Ganun lang sabi ko sa kanila. Importante talaga ang edukasyon. Yan lang ang tanging kayamanan na maipapamana ko sa kanila. At wala ng iba. Kasi mas maganda talaga yung ikaw ang naghihirap sa sarili mong pagyaman kaysa yung mamanahin mo kasi madaling lumustay, madaling gumastos ng pera nang hindi mo pinaghihirapan. Opo. Pag hindi mo pinaghirapan, ang sarap. Gastos doon, gastos dito kasi that's not your money. At saka, kailangan talaga, pag nag-aaral tayo ay medyo magsusunog ng kilay, sunog-sunog, burning part, the eyebrow are burning. Minsan pa nga hirap na, may towel pa, yung buhok, hindi na nakakaayos. Dahil sa pagkaaral. Lalo na pag final exam. Pag final exam, hirap na hirap. Oo, at sa awa naman ng Diyos, look at that. Nakagraduate naman yung anak ko. Ayan. Yan. Nakatapos naman siya ng pag-aaral. At kasi, bilang isang ina, from my own experience, yun din ang sinasabi sa akin ng nanay ko at ng tatay ko, na kahit mawala man silang bigla, ay matapang kaming humarap sa aming kinabukasan. And your future is today, now.
what you do now is your future. So, huwag mag-alala sa mga future na yan kasi what you have done now that is your future already. Diba? At saka, mabuti talaga yung pag nag-aaral kayo, alalahanin po niyo pag hindi kayo nakapasa sa mga state university o government university, syempre ang pupuntahan nyo ay mga exclusive, mga private university. At sa napapag-alaman ko, ang private university are very, very much expensive. It costs 100,000 plus per summer. Kaya, huwag na inyong hintayin na mag-college, saka na lang kayo kasi saka na lang, manyana habit na, saka na lang, okay na yan, saka na lang ako pag dumating na akong ganyan, madali na lang yan, ito muna, party-party muna, no, munang ganyan. Kailangan, bago yung mga party-party yan, mga enjoyment na yan, ay pag-aaral mo na kasi walang ibang save sa buhay mo. Hindi ang pag-aaral. Yan lang ang tunay. Kasi alam mo na sa mga karanasan ko, with my experience. Kaya nasabi ko yan sa inyo. Take it or leave it. It's up to you. Kasi baseline naman ako. Siguro ganun. Pero for my own opinion, that's true, the real truth. Education is your life in the future. And kaya kayo mga nag-aaral kayo, huwag kayong magsayang. At saka huwag kayong mag-listay kayo ng pera para lang dyan. Sasabihin naman ninyo, may computer naman. At dyan na lang ako mag-aral. Books. Dictionary. Kasi syempre, alam mo naman, English. English talaga. What books are purely English. Nangangapak ka naman. Kailangan talaga with the help of this. The math of my life, ang hirap talaga ng kahit sino mga bata. Mahirap talaga ang math. Kaya minsan, nagbababad yung nag-aaral ako. Alos doon na ako matulog sa library. Kasi, una pa nang wala pa rin ng computer. So, books. Pero sa ngayon, ikukumpara ko. The best thing is to have books. Kasi ang computer naman, nagagabay lang yan. Hindi marami ka